Hi guys! Welcome back to my channel. I'm Laurice and for today's video, I'll share sa inyo kung ano yung mga nagustuhan ko at hindi ko nagustuhan dito sa aking MacBook Pro. So, I'm a Windows girly and wala pa ako sa Apple ecosystem before. I don't own any iPhone, wala akong iPad, and this is my first Apple device. And um, since nag-work ako, since nag-aaral ako, ang ginagamit ko talaga is Windows. So, hindi pa ako nakahawak ng personal ko na MacBook. And iba talaga yung interface niya sa Windows. So, meron ako mga nagustuhan, syempre, at mga hindi rin nagustuhan dito sa ating laptop. So, I've been using this since January. And since last year, gusto ko nang bumili ng MacBook. It's either Air or Pro. And ang tinitignan ko lang nun is nasa M2 lang. But late last year, last November, nag-release ang Apple ng MacBook Pro na M4 chip, which is malaki na yung leap nung difference dun sa mga previous chips. So, talagang, yun talaga yung gusto kong bilhin. And niregalo sa akin is yung MacBook Pro M4 Pro na laptop. So, and I've been using this laptop since then. So, hindi na ako nagpi-PC or hindi na ako nagwi-Windows kasi medyo nakakalito siya kapag nagsi-switch over ka ng OS kasi yung mga keys, yung mga shortcut keys talagang nakakalito siya sa keyboard. So, here are the things that I love the most on my MacBook Pro. Syempre, number one is power. So, kaya nga gusto ko talaga din bumili ng MacBook Pro or ng MacBook is power and portability. Kasi nga, laptop ang bibilhin ko para if in case kailangan lumabas or kunwari nakikitulog kami sa parents ko or sa parents ng partner ko, hindi mahirap mag-work or hindi na kami kailangang umuwi ng gabi. Pwede na kami makitulog and then hindi ako problema na may work kasi ako bukas or something like that. And then yung, alam niyo, may mga, kahit weekends, may mga emergency or mga urgent tasks na kailangan tapusin or something like that, yung mga projects ko. So, ayan. So, mas madali siyang bitbitin. At syempre yung power. So, compared talaga sa Windows, ito talaga yung nagustuhan ko. At ito talaga yung gusto ko, reason kung bakit gusto kong bumili ng Apple. Hindi lang for social climbing. Kasi yung power talaga ng MacBook is different talaga. So, yung Windows ko, nung una-una, syempre tumatagal siya ng mga 4 hours or 5 hours without plugging in. Pero ito, talagang kahit isang buong araw ko siya gamitin doon sa mga normal task ko, hindi ko kailangang magsaksak ng charger. And, ayun na nga, pwede siyang i-charge ng Type-C. So, kahit power bank or kung hindi mo nakadala yung charger mo, pwede mong gamitin yung charger ng phone mo or something like that. May MagSafe din naman siya, pero yun nga, very, very portable siya and malakas yung power niya. Talagang, nagulat ako nung one time na nasa road kami, nasa sasakyan, and nagwo-work ako, parang 1 oras na or magdadalawang oras na, parang 3% pa lang yung nababawas. Light task lang naman siya, nagagawa lang ako ng graphics sa Canva and emails. So, light task, pero syempre magugulat ka from Windows na alam mo yun, parang problema ko, nasaan ka kaya isasaktak to, parang parang malulobat na ako ng 30 minutes, parang hindi ko matatapos yung task ko. Parang ganun siya, pero dito sa Mac kasi, hindi siya nalobat agad. At kahit isang buong araw, even 2 days, you can use your Mac, kapag light lang ha, pero kapag yung mga, mga babibigat na task like video editing, syempre, baka hindi siya tumagal ng isang araw. Depende dun sa mga resolutions na ginagawa mo. And then, the next one is the trackpad. So, yung trackpad nito is very different sa Windows na trackpad kasi soft touch lang yung trackpad ng MacBook Pro. So, kahit hindi mo siya pindutin ng madiin, gagana siya or mapipindot na siya. And yung left click niya is 2 fingers lang. And then, you can also customize kung ano yung mga actions na magagawa ng trackpad mo. Depende kung 3 fingers or ganyan. Pwede mo siyang i-customize. So, yun yung maganda. Then, yung design, it's very parang mamahalin talaga. I picked the silver one kasi nga mas mukha siyang MacBook talaga. And yung black kasi is parang madaling magkaroon ng mga finger marks. So, the next one that I love here is no delay siya. Kasi nga 24 gig na yung RAM nito, pero hindi siya na-delay even sa paggamit ng DaVinci Resolve, which is a video editing software. So, nag-video edit ako. And sa Windows, pag bagong version ng DaVinci Resolve, minsan nag-hang. And then, sobrang tagal mag-render. So, ayun. And then, yung isa pang nagustuhan ko here
is quiet yung laptop. So, hindi siya gumagamit. May fan siya, pero hindi niya ginagamit yung fan unless sobrang bibigat and umiinit na talaga yung device. So, ayun. So, yung mga hindi ko naman nagustuhan dito sa laptop nito is yung auto-on feature niya. So, kahit i-shutdown mo siya, tapos pumindot ka ng any keys, nag-open siya agad. Nagbubukas na siya. And then, kunyari, nag-shutdown ka, close mo yung laptop. Pag in-open mo, auto-open din siya. The next thing I don't like is yung keyboard cleaning. So, yun nga, since hindi nalalock yung keyboard niya, so, pag nililinis mo, kasi I don't use the yung silicone na pinapatong sa keyboard kasi hindi siya recommended talaga ng Apple. So, ayan, yung keyboard cleaning. But I found an app, yung One Menu, na very helpful siya kapag gusto mong linisin yung keyboard mo kasi pwede niyang i-lock yung keyboard. And then, punasan mo yung keyboard. And then, the other one is, I don't like the font size. So, nung nakita kong ginagamit nung office mate ko yung MacBook niya, sabi ko, bakit ang liit naman yung font size mo? Nakita mo ba yan? So, yung options pala dito sa Mac, pwede mo siyang palakihan, pero hindi na siya magandang, parang naka-warp na siya, or hindi siya magandang tignan. So, yung default niya, maliit talaga. So, ayun, medyo maliit. So, para doon sa mga malalabo ang mata, parang con talaga siya. So, syempre yung cost, mahal siya eh. Pero kung worth it naman, kagaya nitong M4 Pro, okay naman siya. Pero yun nga, hindi siya afford ng madlang people. Kailangan mo talagang pag-ipunan or hulugan kung hulugan man yung kinuha ninyo. So, ayan. And then, the other thing is, they don't have, ang hirap i-connect ng Android sa Mac. Kasi nga, di ba naka-Android ako. So, yung connection is, wala silang direct integrations with Android. So, syempre, Apple ecosystem ang pinopromote nila. So, wala silang direct integration. And then, yung Netflix, walang app ng Netflix dito sa Mac. And then, ayun lang. Meron namang mga ibang games dito na nilalaro ko. So, kagaya ng Virtual Villagers, favorite ko yun. Pero yun nga, yun yung mga nagustuhan ko at hindi ko nagustuhan dito sa ating MacBook. Ayun lang.